5 pala kaming girlfriend ng boyfriend ko at ganito ko siya iniwan. Sobrang excited ako para sa weekend ng first anniversary namin ng boyfriend kong si James pero biglang napilayan siya kaya canceled ang plano naming sexy time marathon. Okay lang naman. Pwede pa rin naman kaming mag-chill lang sa bahay, manood ng movies, at mag-relax dahil nakainom na siya ng gamot. Tulog siya pagdating ko. Nag-text siya sa akin na pwede pa naman kaming mag-dinner pero kumain na pala siya bago ako dumating at ayaw na niyang bumangon. Hindi naman yun big deal kaya tumabi na lang ako sa kanya at natulog. After a few hours, nagising ako dahil panay ang ring ng phone niya. Inis na inis ako nung kinuha ko yon para i-silent. Pero ang bumungad sa akin sa screen, 5 texts mula sa isang kaibigan niya at ilang texts mula sa mga pangalang hindi pamilyar sa akin. Kasunod ng text ko ay may text din na galing sa isang babaeng hindi ko kilala at sa ibaba pa ay nakita ko ang number ng dati niyang fubu na ang sabi niya sa akin hindi na raw niya kinakausap. At kagaya ng lahat ng normal na babaeng makakakita na may ibang babaeng ka-text ang boyfriend na yung iba ay mga ex niya pa, inopen ko ang lahat ng convo. Ito ang mga natuklasan ko. May 4 pa siyang girlfriend bukod sa akin. Babae number 1, babaeng ang alam ko kaibigan lang niya. Babae number 2, babaeng minsan kong kinoment masyadong close sa kanya pero ang sabi niya hindi daw niya papatulan dahil mataba. Ang samang pakinggan alam ko pero diretsahan niya itong sinabi sa akin noon. Babae number 3, babaeng binigyan niya ng number na sinabihan niyang single siya. May date sila sa Martes. Babae number 4, katrabaho. At sabi niya sa akin ay ex-fubu niya. Well, hindi pala ex. Pagkatapos ng nakakatuwang surprise na to, binasa ko ang lahat ng convo. Grabe siya sa text sa mga babae niya. Sabi niya kay number 3, sobrang lakas daw ng appeal at ganda ng babae kaya hindi niya malimutan. Ang sabi niya pa, single daw siya dahil picky siya. Una sa lahat, hindi siya picky. Basta sexy ang babae, papatulan niya. At higit sa lahat, hindi siya single. 1 year na kami. Ang saya namang malaman na hindi pala niya kayang sumunod sa simple rule kong, look but don't touch. Ang mga texts naman from number 4, puro kabastusan. Mukhang habang naghihintay ako ng tawag niya to plan our sexy time marathon, nandun siya sa bahay ni number 4 at may sexy time marathon din sila. Mas extreme lang based sa mga detailed description ni number 4. Hanggang 4 a.m. akong gising, binabasa ang lahat ng kalokohan niya habang naghihilik siya sa tabi ko. Ang sabi ko sa sarili ko, imposibleng ito lang ang mga ginawa niya. At tama ako. Nasa 2 dating websites din siya at may kachat na 2 babae na pareho niyang niyayayang lumabas. Wow, ang galing-galing niya, 'di ba? Sobrang galing. Siyempre galit na galit ako. Kaya kinopya ko ang mga number ni na number 3 at number 4 bago ako natulog. Kinabukasan masakit pa rin daw ang likod ni James. Hindi ko pa pwedeng ipahalata na galit ako dahil hindi ko pa nagagawa ang plano ko. At bilang mabait na girlfriend, minasahe ko pa siya sa likod. Tapos sinabi kong kailangan ko munang mag-breakfast at pumasok sa trabaho. Habang kumakain ako, kinontak ko sina number 3 at number 4 para sabihing hindi talaga single ang boyfriend ko. In fact, nakikipag-date siya ng sabay-sabay sa 5 babae, kasama na ako na girlfriend na niya, na naipakilala na niya ako sa mama niya at nakasama na ng buong pamilya niya sa birthday ng papa niya. Pagbalik ko sa apartment ni James, tulog pa rin siya. Ginising ko siya at kinumusta ko ang pakiramdam niya. Ang sabi niya medyo okay na daw siya. Mabuti pa siya, medyo okay na. Kaya sinimulan ko na ang breakup speech ko. Kumusta na pala si number 4? Nagte-text pa ba siya lately? Umiling siya parang naguguluhan. Oh, weird. Kumusta naman si number 3? Okay lang ba siya? Doon na siya namutla. Funny story. Ang dami ng notifications sa phone mo kagabi. Nainis na ako kaya kinuha ko. Isa-silent ko sana. At boom, surprise. Single ka pala at may date ka sa Tuesday. Ang weird lang kasi, hindi ko alam na single ka pala. Alam mo kung ano yung masaya? Yung basahin ang texts mo kay number 4 tungkol sa kalaswa ang ginagawa niyo habang akong girlfriend, hindi mo nire-replyan. Ang saya as in. Ang ganda ng mga nalaman ko, di ba? So pwede mo bang i-explain kung bakit ginawa mo to sa akin? Tahimik lang siya. Then sumagot siya. Hindi ko alam, wala akong matinong dahilan. Ang galing ng sagot, di ba? Hindi niya raw alam. Wow. Wala kang dahilan kung bakit 7 months mo na akong niloloko. At this point mukhang natauhan na siya. Ang sabi niya, well, may mga problema kasi tayo. Hindi na ikaw yung gusto ko eh. So ayaw na niya sa girlfriend na ipinaglalaba at ipinaghuhugas siya ng pinggan kapag stress siya. Nasabi niya, perfect girlfriend, na matalino at nakakaaliw. Na gusto daw niyang pakasalan. Pero yung katrabaho niyang mukhang troll gusto niya dahil pumapayag sa lahat ng gusto niyang gawin sa kama? Grabe ang ganda ng relationship standards niya ha. Sabi ko, talaga ba? Hindi ko alam yan ah. Siguro kasi ang sabi mo sa akin noon, ako ang unang babaeng gusto mong pakasalan.
At ang nakakatawa pa, ilang beses mong sinabi sa akin na huwag akong mag-alala. Hindi ka mag-cheat tulad ng ex ko dahil hindi mo na napapansin ang ibang babae kapag nasa committed relationship ka. Kaya hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi rin excuse yung may problema ka pala sa relasyon natin. Mag-isip ka ng mas magandang alibi. Natahimik uli siya at umastang parang kawawa. Kaya nung hindi pa rin siya nagsalita, niligpit ko na ang mga gamit ko para makaalis na ako. Ang huling sinabi ko bago ako umalis. Ang totoong issue sa relasyon natin ay yung pagiging sinungaling at manloloko mo. Akala ko matinong lalaki ka. Nilayasan ko na siya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman niya sa lahat ng ito. Pero feeling ko, wala naman siyang pake. Baka masama lang ang loob niya dahil hindi niya ina-expect na mabubuking ko siya. Malamang lalo lang siyang makikipaglandian sa iba. Pagtingin ko online nang makauwi ako, deleted na yung dating profile niya. Nag-lock na rin siya ng Facebook niya, in-off ang comments sa IG niya. Biglang naturete ang babaero, little win kahit paano. Back to being single ako ngayon. At hindi ko na alam kung makukuha ko pang magtiwala sa mga lalaki. Parang pare-pareho naman silang lahat. Ano sa tingin niyo? May lalaki pa bang loyal sa panahon ngayon?